Hello guys, alam niyo ba, 2 years old lang yung alaga ko mahigit nung dumating ako dito. Magta 3 years old siya. So, habang lumalaki siya, tinuturuan ko na siya ng mga bagay-bagay bilang babae na pwede niyang mapakinabangan katulad na sa pagluluto. So, syempre, una ko na dyan yung mga baking at yung mga paggawa ng mga dessert na simple lang na kaya ko namang ituro sa kanya at safe naman para sa edad niya. So, katulad niyan, gumawa kami ng peanut brittle. So, tuwan-tuwa siya kasi favorite niyang candy yan. So, binablog niya pa yan. Nakita niyo na kung gano'ng kalit sa kulit niya. Parang mga 7 years old pa lang yata siya. Tapos dito, nag-start kami gumawa ng mga cookies. So, panoodin niyo kung paano siya gumawa. So, ito muna ay tinapay pala guys. Tinapay yung ginagawa namin. So, kung di ako nagkakamaling, gumawa kami dyan ng buns. Tapos yung kasunod na papakita ko sa inyo, yung gumagawa naman siya ng cookies. So hindi na kompleto yung mga videos nito guys kasi ito ay matagal na. So yung ibang natira na lang sa aking gallery ay sinashare ko lang. Para naman makip ko as memories ko dito sa Hong Kong, yung mga pinagagawa namin ng alaga ko, mga banding cooking namin, katulad yun. So ito na nga yung sinasabi ko sa inyo na cookies. So yung ang ginamit lang naman namin ingredients dyan guys ay una yung softened butter. And then, lalagyan niya ng asukal, imi-mixer, and then after nun ay lalagyan ng itlog. At pagkatapos ng itlog ay ibibit siya hanggang maging creamy. Saka pa lang siya lalagyan ng harina. So, ganyan yung procedure. Sobrang dali lang. Then, nilagyan din namin ng konting yung tawag doon, yung pampalasa ba? Vanilla. And then chocolate flavor. So dalawa kasi yan, isang yung ordinary, tapos meron isang chocolate flavored na cookies. So dinivide lang namin yan sa dalawa. So yan, dito nilagay niya na yata dito yan ng kung nagkakamali, asukal na to. Yan, asukal niya yan, asukal. Una, yung softened butter, i-whisk siya or mixer, and then pag maging na talaga siya creamy, saka palang lalagay ng dalawang hati yung asukal. So after nun ay susunod na yung ibang mga ingredients. So kailangan talaga super creamy na siya guys sa ganyan. Magiging parang icing na ang dating ng ating butter at sugar. Para ma-sure na talagang natunaw yung ating sugar kasama nung ating mixture. Bale yung bawat galaw ng alaga ko dyan ay guided ko. Siyempre nasa tabi niya ako habang ginagawa niya yan. At lahat ng mga kinikilos niya base sa instruction ko, kailangan sundin niya yan. Lalo na yung sanitation habang nagluluto kami o nagagawa kami, kailangan malinis ang pagkakagawa. Yan ang unang pinakamahalagang kailangan taglayin sa pagluluto o pagbibake, lalo na kailangan ay malinis at laging pulido. So pag messy yung pagkakagawa ng alaga ko, pinapagalitan ko siya or sinasaway ko siya ng maayos. Sabi ko, ayoko ng ganyan, kailangan ganito, dapat ganyan. So, yung ating pangatlong ingredients ay yung egg yolk. Hindi siya buong itlog ha, yung isang egg yolk lang. So, ito kasing ginagawa namin ay grams lang. Hindi siya, ang nilalagay nga lang namin dyan corn, flour o yung all-purpose flour ay parang mga almost 1 cup lang or less than. Kasi nga, itong batch na to ay parang ilang pirasong cookies lang kasi ipanggigip niya sa kanyang lola. So, every time na gumagawa kami, kundi ako nagkakamali, Christmas season. Mamaya papakita ko sa inyo, magde-decorate pa niya si Kulit. Lalagyan niya pa ng decoration na Christmas. Tapos, yung mga molder din namin is Christmas din kasi ang shape niya ay
yung Christmas tree, at saka yung bread, gingerbread. So yan, tapos matapos natin ilagay yung ating egg yolk, ay kailangan talagang totally mix siya. So medyo tagalan nyo lang hanggang mag-incorporate na talaga yung tatlong ingredients. And then ito naman yung pang-apat na ingredients natin, yung ating all-purpose flour. So ayan guys, hindi ko na matandaan kasi yung dami niya, pero tingin ko mga 1 cup lang yan or 1.5 cup, depende kasi sa batch na gagawin ni Kulit pero may sukat lahat yan. Hindi ko na lang ma-share sa inyo kasi nga is matagal na yan. Tapos yung aming listahan napagtatapo na yata namin ni Kulit. Hindi ko na, dati kasi nakadikit lang yung sa rep namin So ayan, isip niya lang yan or sasalain, and then after nyan ay i-mash na niya yan. So ayan, paghahaluin lang maigi hanggang mawala yung mga dried na mixture ng flour, and then mamasahin lang ng konti yan, mamasahin ng konti. Then after na masahin yan ay so after nan ay lalagyan natin ng konti lang na gatas. Kasi para lang pag masyadong dry yung ating mixture, medyo kailangan kasi is-soft yan. And then, saka pa lang siya mamasahin. So, yan, hinamay na ni Kulit. Tapos, dinivide namin sa dalawa yan, isang ordinary and then isang chocolate flavor. So, yan, siya lahat ang gumagawa niyan. Ini-extrahan ko lang siya habang binibig ko. Kaya sabi ko sa kanya, ikikip namin yung aming mga ginawang mga pagbe-bake. At pinapakita ko sa kanya yung mga video na nagawa. Chocolate powder. So, di ba, ang galing ng alaga ko. Alam niyo ba, itong lumaki na siya, nung nagdalagitan na siya, kaya niya nang gumawa mag-isa niya. Merong time na nadatatnan ko siya, na nakaluto na siya, at sabi niya, tikman mo, niluto ko yan. Gumawa na siya ng sarili niya. Minsan, okay naman, pero minsan na gumawa siya, sabi ko, bakit ang dry? Meron ka akong nakalimutan dito, parang masyadong dry. So, okay na rin naman, at least nag-e-effort ng alaga. So, ito naman yung next step natin. After na masahin yan, gawing dalawang flavor, isang chocolate, kasi yung isa ay merong chocolate powder, yung isa naman ay ordinary lang. Ilalagay natin yan sa isang cling wrap, and then ipa-flat, flat na flat. Huwag naman sobrang nipis. Pa-flat lang natin, and then ilalagay na yan sa freezer na kahit mga 10 minutes. Then after 10 minutes, huhulmahin natin, gagamitin natin yung molder. At saka natin lulutuin sa oven. Sa oven naman ay nasa mga 125 degree lang, kasi nga is manipis lang naman na cookies to. At saka ito ay base sa aking experience is nasa 10 minutes lang ay luto na yung ating cookies. Kasi masyadong mainit. Depende kasi yan sa klase na oven na gagamitin nyo. Pero kasi yung oven ng amo ko masyadong mainit. So, 10 minutes luto na siya. So, yan. Ilagay namin sa freezer. And then, kailangan pag tuwing i-mold namin siya, kailangan matigas yung aming dough. Yung cookie dough. And then, i-mold na ganyan. And then, saka ilalagay sa oven. So, ganun lang ng ganun ang procedure. So, yung mga, katulad niya, no, yung mga nakatana namin, uhulmahin mo ulit yan, bubuin mo ulit na ball, ipaplat mo ulit, papasok mo ulit sa ref, hanggang matapos na yung buong mixture na nagamit mo na siya. So, yan ang aming final product. So, sa decoration, bahala na si Kulit. Di ko na siya ginagalaw dyan o pinapakailaman. Bahala na siya. Discarding niya na yan. So, sobrang creative naman ng alaga ko, diba? So, hanggang dito na lang ang aking video. Next time naman ay yung mga baking namin ng mga breads ang i-share ko sa inyo. Salamat sa inyong panonood. Bye-bye!